Ito lang ang inumin ko at ito ang kakainin ko kasi gabi na. At habang kakain, magla-live muna tayo kay Popo. Ganyan lang. Ako ay magsisiparate sa aking labahan. June 17 pa ako dumating yan. Hindi pa nakalaba. Anong pitch na? So ayan na, nabukod ko na 3 salang. Tapos itong mga kwaknet bra, yung sa alumni ko at stocking, kusutin ko lang yan. Tapos mamayang gabi na ako maglaba kasi pag ngayon ako maglaba sobrang init dito, kawawa yung kulay ng mga damit, kaya medyo mas okay pa rin pag gabi maglaba kahit pa paano hindi ganun kainit. So ayan po, matutulog muna ako alas 3 ng hapon. Kangkong with sardines. Hapunan ng nag-iisa. Regard sa food. Tikman natin yung niluto ko. Sarap naman din.
After kumain, maglaba naman ako. Tawa ng tawa yung batuta na namin dito. Naglaba pala sila. Sige lang, may marami namang labaha ay space ng sampayan doon. So dito ko muna siya gusto ko yung manuma ay muna, hindi automatic pag laba. Tapos dito ko ilagay pag nagdanadalanlaw. So ayun. Tawa ng tawa yung batuta namin dito eh. Init-init. Kahit ano ng oras dito. Alas 10 na ata. Hindi naman din po marumi kasi unang salang, tapos maligo ako at naglabahan ng mga paklit. So ito naman ang mga paklit. Hindi ko kasi ito nilalabahan dun sa washing kasi nagaano yung mga wire. Excited na ako isotong ang damit namin sa alumni. So ito yung ganap. Magsasampay na ako sa unang salang at syempre ang ating pupo. So ayan na, dito na ako mag-hanger kasi ang init talaga sa labas. So, ganyan lang. Nilalagay ko lang siya dyan. May reality. Sampay na sa sikansalan. Update. Ito yung pangatlong salang. At ito na yung aking sinampay. Dilim nga lang. Hindi na makita. Kailawin ko. So, ayan. Grabe. Ang dami kong pantulog, oh. Kasi June 17 ako dumating. Galing bakasyon. To July 2. Ayan. Waiting muna sa pangatlong salang, tapos habang naghihintay mag-ano muna ako ng pupo, magla-live muna ako ng pupo. Ang init, grabe. Bukas tuyo na yan. So ayun, habang naghihintay niya sa aking pangatlong salang na nilabhan, nag-live ako kay pupo at kakain muna ako ng sopas.
Supas tawag ni sa Bisaya, tas ampaw ni sa Cebu. Kakain na naman. Brunch. Saka na ako magluto ulit pag maubos ko itong tangkong ko at itong miswa na may udong. Kain tayo. Thank God, busog na. Yun na lang ang anuhin ko. Naunsa na ang saging. Yung melon. Hanggat kayang anuhin. Tipirin. Kasi nabutas ang bulsa after vacation. Tipid. Sabi nga ni nanay, magdikumot. Aray, nita ra ba tubig din dito? Hindi mo bibilisan. Ako. Pasok. Ayan, yung client ko. Yun na, minit. Agoy. Mamukas na ta. Kaluoy po dani mga iringa ay mag saring-saring kay basig matumban mo impas. Mamukas na ta kay og ako maglaba. Hindi ko na pinapa bukas-bukas pa para magtupi. Tinutupi ko na yan agad para hindi magusot kasi hindi ako nagpa-plancha. Mura lang naman ang kuryente dito pero tamad ako magplansya. Kaya tupi-tupi agad pag naglaba. Tsaka hindi naman kasi pang office tong ano ko. Ay! Mga nilabahan ko. Mga ano lang naman, pambahay. Ayun. So, kita-kita sa pagtutupi. So, ayan na ang mga tutupiin ko. So, itong mga pantulog ko, talagang gusto ko kahit sa pagpamukas. Gusto ko tabi-tabi ang mag-turn o mag-partner. So, magtutupi na tayo. So, ayun. Dahil na magtupi, isalansan ko na to, o diba? Ayun po, salamat sa panood ng aking A Day in My Life as an OFW without Papa Beyong. Bye! Thank you for watching. God bless us all.